Kakapasok lang, grabe to. Walang kawala, Hontiveros at Tamba nagulantang sa pasabog ni Sen Aimee, Senado. Etong balitang ito, itong videong ito ay nagmula kay News PH. Siyempre, sa mga hindi pa nagsasubscribe kay News PH, bisita na po kayo mga katunay sa kanyang channel kung gusto nyong makasagap ng mga balitang katulad nito. No? At siyempre, dito sa Tunay na Kritiko, kung gusto nyo ng balita na merong reaksyon, pasok lang kayo dito. So, syempre, ito inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang videong ito. Pasok! Nagsalita na po Ayun, si si Sir Senator Badong Aimee Aratoles ulit. tungkol po dito sa ICC pa rin. Kasi reaction po rito kay Risa Hontiveros. Okay na tayo sa House, no? Pero sinakyan pa ni Risa Hontiveros yun pong ICC resolution niya, nag-create din siya. Kaya nasabi ni Senator Aimee na gulo ba talaga ang gusto ninyo? Si Senator Bato po hindi po naitago ang sama ng loob, no? Sama ng loob dito po kay Senator Risa Hontiveros dahil alam na alam po ni Risa Hontiveros. Ngayon po sumakay pa si Risa Hontiveros. Nakakahiya, no? Nakakahiya. Nahihiya ako para kay Risa Hontiveros kasi wala ba kayo maisip kundi sakyan yung mga yung mga issues, Risa Hontiveros. Sumakay ka na sa confidential fund sa mga congressman. Ngayon sakay ka na naman sa resolution. Wala. Lagi naman kasi siyang sumasakay. Basta kapag naamoy niya yung merong problema yung kalaban niya, yung kinaayawan niya, is talagang yan, sasakyan niya yan. Parang yun lang kasi yung ginagawa niyang papel dyan sa Senate. Wala akong makitang ibang nagiging papel niya, no? Wala nga akong nadidinig sa kanya kapag siya nakikipagtalo diyan sa Senado. Wala akong nadidinig sa kanya na about sa ikabubuti ng taong bayan. No, lagi niyang itinatopic diyan, lagi niyang ipinangaano diyan sa Senate. Puro ikaw ganto, ganyan, kayo, mga Marcos, ganto, ganyan, kayo mga Duterte, ganyan. Dati mga Marcos, ganyan. At sunod, mga Duterte. Basta yung ayaw niya, yung mga tao na ayaw niya, is yun ang inaano niya, parang nire-resbakan. So, dapat ginagamit natin yung Senate kasi sa pagpapatupad ng mga, para sa pagpapatupad, na alam natin na makakatulong sa mga Pilipino. 'Di ba? Kaya kayo nandiyan, kaya kayo binoto eh. Hindi kayo binoto para panoorin namin yung pagtatalo nyo, no? Tapos yung pagtatalo nyo is mga personal na bagay lang. 'Di ba? Yung dahil sa may personal kang inis sa kanya o galit na gusto mo siyang balikan, yung parang yung posisyon mo ang ginagamit, parang napakahirap. Kung ako yung bumoto, parang maiimbyer na ako eh. Di ba? Ano ba yung wala namang ibang pinag-uusapan yan? Wala namang ibang pinagtatalunan kundi puro ganyan lang. Puro pansariling kapakanan lang. Pero kahit kailan, hindi naman natin napapag-usapan yung para sa mga tao naman. Ano naman silbi ang resolution nyo? Resolution lang yan. Kumbaga hindi kayo resolution para imbestigahan eh. Wala po kayong karapatan eh. Resolution para kumbinsihin ng Pangulo. Anong uri ng resolution nyo? Ang sinabi ni Senator, talagang gulo lang ang habol nyo. No? Ito po ang sabi ni Senator Aimee tungkol po dito. Ito muna kay Bato para tuloy-tuloy lang. Sabi ni Senator Bato, masama talaga ang loob ko. Baka sabihin niya, trabaho lang, walang personalan. Sa akin, that's very personal. It's very personal to me because I'm the one. Kasama siya I'm ron, one of the subjects na iimbestigahan. Tinuturing niya kasing kaibigan daw yung si Risa Hontiveros dahil yung asawa pala ni Risa Hontiveros ay mista. Taga-PMA pala asawa niyan. Takantaka ako sa iyo, Hontiveros. PMA pala asawa mo. Kumbaga, walang magagawa dito dahil dikit si Bato kay Duterte. Kumbaga, talo-talo. Galit ako kay Duterte. Ay, wala. Idamay ka na rin. Walang kadikit-kadikit dito. Walang tropa-tropa. Parang hindi halata. PMA ang asawa mo. Lumapit pa siya kay Bato. Hindi siya iniintindi. Nagte-text lang si Bato. Nakita niyo na ba yung video na yan? Lumapit siya kay Bato. Ito tokes-tokes niya. Hindi, talaga namang nakakasama ng loob yung ganun. Di ba? Alam nga namang ganun ang gusto niyang isulong na yung ICC na yan. Gusto niyang ituloy, gusto niyang ilusot. Tapos ang mai-involve diyan is yung
close pala sa close niya. 'Di ba? Napakahirap noon. Parang ano to? Parang nagpaplastikan ba tayo? Ganon. Pagkatapos kitang bati-batiin, tapos gusto mo pala ako makulong. O, 'di ba? Ay, para saan ba? Para magpansinan kayo. 'Di ba? Napakahirap naman noon. Kasi kapag pinansin siya ni Bato, is para talagang literal na plastikan na 'yun. 'Di ba? Nakakahiya naman kung nagtuturingan kayo. Nagtuturingan kayong... Kasi po, sa totoo lang, wala namang silbi. Wala naman pong silbi yung hindi hiwalay patay ng asawa ni Ontiveros. O patay na... Napipik. Hindi ko na tuloy alam eh. Ano ba talaga? Patay na o hiwalay? Patay na. Alam ko nga, patay na eh. Pasensya na po kayo, kokorek po natin ha. Patay na po yung asawa ni Ontiveros. Ayun. Pero kanina ko lang nalaman, mista niya eh. Mista niya, sabi ni Senator Bato. Bakit Kung mo, nagtuturingan mista pala kayo pala? magkaibigan, bakit ikaw po ay magpapail ng resolution na wala naman talagang silbi? Sa totoo lang po, wala naman po, para saan ba yung resolution? Hinihikayat na ng House of Representatives, hikayatin mo rin. Hikayatin mo rin yung Pangulo, nagsalita na nga paulit-ulit. Okay. Kasi kating-kati sila na mawala ang mga Duterte sa scene. Tignan po ninyo to. Ito po sabi ni Senator Amy, panoorin, basag ulo ito, mga mambabatas na humihimok sa Marcos, admin na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC hinggil sa war on drugs. Yan. Ay basag ulo ang... habang binabasa ko, nawawala yung video. Bakit? Bakit kayo nagbubura SMNI? Nagbubura ba SMNI o ano? O binura na sila? Wala. Pati video na eto po. Okay, ang pakiusap ko ni Senator Amy, iwasan, nakikiusap ako sa lahat na wag nang maghanap ng gulo. She said as si Defense Vice President Sara Duterte for making the same appeal. Okay. Ano po yung hinahamon po ninyo, sa totoo lang po, eto hindi ko alam kung ako lang po nakakaramdam nito, no? Sa araw-araw na ginagawa ninyo dyan sa House of Representatives, tapos gusto mo pang idamay yung Senado, Risa Ontiveros. Sa araw-araw na ginagawa ninyo, tuloy-tuloy po, no, mula po sa confidential fund. Tapos, ito lang po yung yung gusto kong iparating. Ito yung nararamdaman ko ngayon. Sabi ko, anong uri na tayo ng mga Pilipino? Anong uri na tayo ng mga tao? No? Is this how we pay our leaders? Yung mga matitino nating pinuno, ganito ba natin gustong suklian yung kanilang matinong pamumuno sa bayan? No? Matapos po natin silang maglingkod. Alam niyo po, ang sukatan ko lang po ng matino yung pamumuno na naglingkod. Kung hindi po siya yumaman. Kung naglingkod siya ng 6 na taon bilang presidente at hindi niya po ikinayaman, katulad po na nangyari kay Pangulong Duterte, tapat pong naglingkod yan. Kaya napakahirap talaga na magkakaroon tayo ng leader sa bansa natin na alam natin na makatao. No, na inuuna yung taong bayan at meron talaga siyang adhikain para sa mga Pilipino. 'Di ba? Ang gusto kasi nila dyan is yung makukonsinte kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung gusto nilang gawin, 'di ba? Yung mapahirapan yung bansa natin. 'Di ba? Maraming mga dumaang ganun. Pero yung mga matitinong naging leader is yun talaga ang pag-iinitan. Kasi nga syempre kapag matino ka, marami kang kokontrahin. Kapag hindi ka matinong leader, marami kang papapasukin. Ganun yan eh. 'Di ba? Kaya ang mga nagagalit lang dun sa matinong leader, yung mga tao na alam nilang hindi sila makaporma nung nanunungkulan pa yung matinong leader na yon. 'Di ba? Pero kung maayos naman yung gusto nilang gawin o isulong nung panahon na yung leader na matino ang nanunungkulan, is wala naman sanang problema. Kaso nga lang hindi sila kinonsinte sa ganung bagay at ayaw sa kanila. 'Di ba? Kung bakit ayaw sa kanila dahil hindi gusto nung leader na yon ang gusto nilang gawin. Ang gulo. Tapos syempre, babalikan natin, is naaalarma talaga sila sa mga susunod na mangyayari. Paano kung makapasok ang isang Rodrigo Duterte sa Senado? Di problema na naman yan. Paano kung makapasok si Rodrigo Duterte, kundi man sa Senado, sa Kongreso? Di malaking problema na naman yan. Paano kung manalo
si VP Sara bilang presidente, mas malaking problema yan. Eh paano kung si Pulong tumakbong senador? Di problema na yan. Yun ang iniiwasan. Dahil alam nila ang karakas ng mga Duterte. Siguradong hindi makakalusot yung mga bagay na gustong ipalusot dyan sa gobyerno pag nagkataon. Kasi alam nila na ayan na naman, lilinisin na naman, kokontrahin na naman tayo, may kontra na naman dyan. 'Di ba? Ayun ang ayaw nila, yung may kontra. Kailangan yung kumbaga, kailangan yung kakulay natin ang nandiyadyaan para isang salita natin madali tayong pakinggan. Yun yung gusto nilang mangyari at yun yung kinaayawan nila sa mga Duterte. Kaya gusto talaga nila na mawala na si eksena. Pero nga, yung taong bayan, 'di ba, ang nananatiling kakampi ng mga Duterte. Kitang-kita naman ng dalawang mata natin eh. 'Di ba? Na yung taong bayan talaga ang sumusuporta sa kanila. No? Ang dami po nagawa. Ito po wala po kayong buhat po na naging tao ko mula po kay Cory. Hindi pa ako tao nung kay Marcos eh. Mula po kay Cory hanggang dito kay Pinoy. Wala pong pangulo na nakagawa ng sangkatutak na proyekto katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Wala pong pangulo na talagang nakaramdam tayo ng matinding pagbabago. Bilang ganti, pinasalubungan natin yan, pinabaunan po natin yan, no? Nung paalis po siya, pinabaunan po natin siya ng pinakamataas na rating. Mahal na mahal natin. Ganyan ba tayo magmahal? Tayong mga Pilipino. Ako alam ko, nararamdaman ko maraming Pilipino. Wala lang nananawagan na mag-rally para kay Duterte. Walang malay natin. Malay natin kapag talagang nilagay na nila sa hot seat ang mga Duterte. Yung talagang parang nagtatagumpay na yung mga gustong magpaalis sa kanila. Di ba? Malay mo, nandiyadyaan na yung magsama-sama lahat ng mga pro-Duterte. Doon mo makikita talaga yung suporta ng mga tao. Kung talagang gusto talaga nila mawala ang mga Duterte sa scene. Di ba? Siyempre, ipaglalaban yan. Doon malamang lumabas yan. Magsimula lang kahit ilan lang siguro, no? Masimulan lang. Pakita natin na mahal natin si Duterte. Hindi tayo papayag na matapos maglingkod ng 6 na taon eh. Lahat na lang ikakaso. Lahat na lang iimbitahin. Yan po pinakamali, yung ICC niya. Eh meron naman po palang batas tayo dito sa Pilipinas na crime against humanity. Meron. Pwede naman Meron dito po yan. palang batas laban sa crime against humanity. Bakit hindi nyo sampahan dito? Mas madali daw sa Amerika pag Amerika ang gumawa eh. 'Di ba? Kasi dito sa Pilipinas parang inaamin nila mabagal ang hustisya sa atin. 'Di ba? Parang ganun 'yon. Mas gusto nyo sa ibang bansa siya litisin para mas mapabilis. Alam niyo po, mahirap po kasi mag-organize ng rally, sa totoo lang. Hindi po ang rally po, akala niyo ba yung mananawagan, punta tayo sa ganun. Pucha, makapagpunta natin dun, wala kayong permit. Mahirap po mag-organize Sprayan kayo ng tubig Pero madaling sumama pag may nanawagan. Oh. Nakakapanggigil na, no? May pahayag po rito si Senator Amy na lumabas po sa Philippine News Agency. Ang sabi po niya, so they really want trouble. Well, PRRD has said, bring it on. But the decision to cooperate or not is one of the executive, and my brother, the President of the Philippines, has already made it clear that the ICC has no jurisdiction to conduct the probe. I share that view. Okay. Inuulit-ulit to, no? Ni Senator Amy na nagpahayag na si Pangulong Marcos na hindi natin papapasukin yung ICC. Talagang ang nakakagulo, Senator Amy, pasensya ka na. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit hindi niyo po kaya yung pinsan ninyo. Kayong magkapatid. Yun nga eh, di ba? Hindi nila... kay Senator Amy, wala naman tayong masabi. Di ba? Talagang lumalaban siya talaga. Pag alam niyang mali, nilalaban, kahit kadugo nilalabanan. Kaso nga lang, no, hindi talaga nila mapahinto. Takin mo, presidente yung kapatid mo. Ikaw, senador ka. Tipong ayaw talaga sa kanila makinig. Parang ano yun eh, no? Ang kulit-kulit mo ah. Diba? Parang wala sa kanilang walang takot sa kanila. Okay? Oh. House of Representative, yung si Risa Ontiveros, nakikigulo lang, nakikisakay lang. Pero doon talaga, Sanay na tayo dyan. tinanong siya kanina, ano masasabi sa ano, ano nang ano yan, mga congressman yan.
Sama na Hindi niya tingin ni ate doon sa pinatitigil. Wala litrato. siyang tuloy-tuloy lang. Very clear yung sinabi ng ating Pangulo, sabi ni Senator Amy, na hindi dapat makialam ang ICC. Hindi kailangan ng tagalabas pa, mga banyaga pa magsabi sa ating pulis Mm. kung sino ang dapat huliin, arestuin, ikulong. Yan po. Narinig po natin yan. Sinabi ni Pangulong Marcos yan. Mm. Ito po talaga. Kaso Ang tanong ko pinipilit nga po pa. sa inyong magkapatid, no, Senator Amy at si PBBM, naawa po ako kay PBBM. Ito po, Oh. alam niyo po ba habang nagkakagulo po yung kung ano-anong ICC na naman? Real talk po. Ito tignan nyo Habang nagkakagulo tayo rito, ang Pangulo po nasa palasyo. Mm. Nagmi-meeting po sila ng kanyang mga gabinete. Alam niyo kung anong pinag-usapan nila? Ito. Ayan maintaining the Philippine economy's resiliency among global economic slowdown. May slowdown po ngayon, pambuong pandaigdig. Nagmi-meeting po sila paano po mapapa-unlad yung Pilipinas. Mahal na Pangulo, kahit na ano pong pagsusumikap ninyo, mag-meeting kayo na mag-meeting, maggawa kayo ng mga proyekto para pa-unlarin ng Pilipinas. Ang kino-cover po ng media ngayon, yung nagaganap po sa House of Representatives, Mm. na pagpapapasok sa ICC. Ang kino-cover po ng media, yung mga sinasabi ni Barry Gutierrez, sinasabi nila Laila de Lima. O alam niyo na ngayon kung bakit napalaya si Laila de Lima. O nga no, yung Pangulo talaga ngayon, hindi na masyadong nababalitaan. Ang nababalitaan ngayon itong mga to. Mas maganda siguro, no, para umunlad ang bansa natin, eto muna yung resolbahin ng Pangulo natin. Itong mga problemang to. 'Di ba? Kasi kapag di niya pinansin yung mga yan, hindi siya makakagalaw ng maayos eh. Kasi bawat kapalpakan na gawin ng mga yan is bumabanda sa kanya. Siya ang tinatamaan. 'Di ba? Masaya tayo doon dahil nagtatrabaho yung Pangulo natin. Maganda 'yun. Pero sa kabila ng pagtatrabaho ng Pangulo natin, may gantong problemang naiiwan dito kaya lalong gumugulo. Kung gusto natin paunlarin ang bansa natin, is kailangan saan ba nag-uugat to? Eto sa mga alitap-tap na to. Kasi nakaikot sa yan. Kapag may mga bangaw na nakaikot sa iyo, hindi ka makakagalaw basta-basta. So kailangan mo muna silang pagpapaluin para magsitino. Yung hindi kayang gawin ni Risa Ontiveros, hindi kayang gawin ni Leni Robredo dahil pasyal-pasyal na lang. Hindi kayang gawin nila Drilon dahil wala na talaga, namamahinga na. Hindi kayang gawin ni Trillanes dahil kahit magsalita si Trillanes, wala na nakikinig. Si De Lima po pala, magiging attack dog talaga. No? Lahat na po. Sinabi na ni De Lima, eto na naman, may bago na naman po si De Lima ngayon. Ang atake na, hindi na po sa tatay, sa anak na, kay Sara Duterte na, direkta na. Si Sara Duterte ba nagpakulong sa'yo, De Lima? Ang alam kong, ang dapat mo lang iputak yung nagpakulong sa'yo. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre nadinig din natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Talagang ayaw nilang tumigil, no? Sa kabila na nagtatrabaho ang Pangulo, nagtatrabaho ang Vice President, pero sila, nako, sakit talaga sa ulo. Dapat talaga is masigawan sila ng presidente. Kailangan, PBBM, ganto, kamay na ba ang kailangan. No, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.